Magandang araw mga bata sa ikalawang baitang. Narito tayo sa ikatlong markahan ng Physical Education o PE Weeks 1 and 2 at ang ating pag-aaralan ay oras, lakas at daloy. Naranasan mo na bang makasali sa isang karera o larong may pabilisan? Ano ang nangyari? Ikaw ba ay nauna o nahuli? Baka sa tingin mo ay nauna ka o nahuli sa larong pabilisan na iyong sinalihan? Sa aralin ito ay matututunan mo ang pagsasagawa ng iba't ibang kilos ng katawan base sa oras, lakas at daloy. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay magagawa mo ng matukoy, maikumpara at maisagawa ang iba't ibang kilos sa paggalaw ng katawan base sa oras, sa daloy at sa lakas. Pakinggan ang aking babasahing kwento o kaya naman tingnan sa inyong PE module ang kwento. Sa isang patimpalak ng pabilisan sa 500 metrong takbuhan ay kasali sina Noy, Jigs, Harry at Earl. Alam ng lahat na ito na ang pagkakataon nila na maipakita ang bunga ng kanilang araw-araw na ensayo at pagpapalakas. Dahan-dahan ang pumesto ang mga manlalaro sa kanilang linya ng pagtakbo. Lahat ay nakaabang sa mga mangyayari at sa kalalabasan ng patimpalak. Ready, get set, go! Kasabay ng pagputok ng baril ay simula ng pagtakbo ng mga manlalaro. Sa unang 100 metro ng laro ay nangunguna sa pagtakbo si Earl na nasa unang linya. Sinusundan siya ni Jig sa ikalawang linya at magkasunod naman sa ikatlong linya ng pagtakbo si Noy at Harry na nasa pangatlo at pang-apat na pwesto. Bagamat malapit ang pwesto nila sa isa't isa, ang bawat manlalaro ay patuloy lamang sa normal na bilis ang kanilang pagtakbo. Papalagpas na sa ika-300 metro ang mga mananakbo. Dito ay dahan-dahan lang napapantayan ni Jigs si Earl sa unang pwesto. Kasunod pa din nila ang mga manlalaro sina Noy at Harry. Sa huling ika-100 metro ng takbuhan ay nakakita ng pagkakataon si Noy na mapunta sa unang pwesto at makalipat sa unang linya ng pagtakbo. Kasabay ng isang mabilis at malakas sa pagtakbo ay naunahan ni Noy sina Jigs at Earl. Si Harry naman ay patuloy pa din sa paghabol sa mga nauna sa kanya. Sa pagtatapos ng patimpalak ay nagawang mauna ni Noy sa tatlong mga manlalaro. Nagawang makahabol ni Harry kina Earl at Jigs. Pumangalawa sina Jigs at Harry na tabla sa pagtatapos ng karera. Kasunod nila ay si Earl na mula sa unang pwesto sa umpisa ng karera ay natapos sa huling pwesto. Narito ang mga tanong. Sino sa mga manlalaro ang nauna sa pagtapos sa patimpalak? Ano ang maaaring naging dahilan ng kanyang pagkakauna sa patimpalak? Sino sa mga manlalaro ang nahuli? Ano ang maaaring dahilan ng kanyang pagkahuli sa nasabing patimpalak? Ang bawat pagkilos natin ay naaapektuhan ng iba't ibang elemento sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga elementong ito ay ang oras, lakas at daloy. Ang elemento ng oras ay nakakaapekto sa bilis o bagal ng ating kilos. Kung iyong mapapansin, may mga pagkakataon na ikaw ang nauuna at mayroon ding namang pagkakataon na ikaw ang nasa hulihan. Maaring minsan ay mabilis ka o minsan naman ay may mga tao, hayop o bagay na mas mabilis sa iyo. Nasusukat ang elemento ng bilis sa mabilis, mas mabilis at pinakamabilis. Sa bagal naman, mabagal, mas mabagal, pinakamabagal. Ang oras ay tumutukoy sa bilis sa bagal ng isang kilos. Halimbawa, ang mga kilos na pagkapang, paglakad at pagtakbo ay tatlong magkakaibang kilos. Ang mga ito ay maihahambing sa bawat isa ayon sa kanilang bilis kapag isinasagawa. Ang paglalakad ay masasabing mas mabilis kung ikukumpara sa kilos ng pagkapang. Ngunit ang kilos ng pagtakbo ay ang pinakamabilis sa mga nasabing kilos. Kung aayusin ang mga kilos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang bilis ay ang pagkapang ay mabilis, ang paglakad ay mas mabilis, at ang pagtakbo ang pinakamabilis.
May mga sitwasyon din na nagpapakita tayo ng ating kalakasan. Dito ay nabibigyan ka ng pagkakataon na maipakita na mas malakas ka sa ibang tao, hayop o bagay. May mga pagkakataon din na ang ibang tao, hayop o bagay ay nagpapakita na mas malakas sila sa iyo. Ang bawat kilos ay maaari mo ding maihambing ng ayon sa kanilang lakas. Sa paghahambing ng mga kilos ayon sa lakas ay masasabi natin kung ang isang kilos ay magaan o mabigat. Halimbawa ay ang pagbuhat ng isang bag na may mga kwaderno at mga aklat. Kung ito ipapagawa sa isang bata, makikita mo na tunay na mahihirapan ito sa gawain. Masasabi na mabigat na gawain ito para sa isang bata. Kung ang ganitong gawain ay isasagawa ng isang lalaki na may matipunong katawan, ay magiging magaan para rito ang gawain. Sa paghahambing ng ayon sa gaan at bigat ay maaari mong gamitin ang mga salitang mabigat, mas mabigat, pinakamabigat. At sa gaan naman, magaan, mas magaan, pinakamagaan. Basta ng mga larawan, kung aayusin ang mga kilos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang bigat, ang batang may buhat na bag ay masasabi nating magaan para sa kanya. At ang tatay na may buhat na bag, masasabi natin na mas magaan para sa kanya ang gawain. At lalaking may buhat na bag, ang siyang may pinakamagaan na pakiramdam sa pagsasagawa ng gawain. Ang daloy ng bawat kilos ay maaaring tingnan kung ito ay malaya o di malaya. Masasabi mo na ang pagkilos ng isang tao ay malaya kung hindi limitado ang kilos na kanilang isinasagawa. Walang dapat sundin na hakbang at pagkakasunod-sunod sa bawat kilos, at malayang kilos ay walang paghinto sa bawat gawain. Ito ay sinasagawa ng tuloy-tuloy. Masasabi mo na ang kilos ay di malaya kung ang mga kilos na isinasagawa ay limitado ang galaw. Mayroong strukturang kilos o may tamang hakbang ng mga kilos na dapat sundin. At sa pagitan ng bawat kilos ay inaasahan ang sadyang paghinto o hindi tuloy-tuloy ang kilos. Ang bawat kilos ay maaari natin maihambing ayon sa oras, daloy at lakas. Maaari makaapekto ang mga elementong ito sa iyong mga kilos. Ang bawat pagkilos na ating isasagawa ay may wasang paraan ng paggawa, kaya nararapat lamang na iyong bigyan pansin ang bawat elemento sa lahat ng ating pagkilos. Ang pagkamit ng malusog na pangangatawan ay nagsisimula sa paggawa ng maliliit na kilos sa wasang paraan. Mula rito ay may isasagawa mo ang iba pang komplikado at mahirap na kilos. Ang bawat kilos ay dapat na inisasagawa ng wasto, hindi lamang sa bawat paggalaw kundi pati na rin sa bilis, lakas at sa daloy ng bawat gawain. Bago tayo tumungo sa mga gawain sa pagkatuto, halina tukuyin kung anong elemento ng pagkilos ang ipapakita sa bawat larawan. Anong elemento ng kilos ang ipinapakita sa video? Tama, iyan ay daloy. Sunod, anong elemento ng pagkilos ang ipinapakita? Tama, elemento ng oras. Sunod naman, ito ay nagpapakita ng elemento ng lakas. Mahusay. Halina't gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa page 14 to 15. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang, hanapin ang sagot sa mga pagpipilian pagkatapos ng mga panghuhusap. Isulat ang sagot sa inyong papel. Una, alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamagaan na kilos? A. Paghiga, B. Pag-upo, C. Pagtayo, D. Paglakad. Pangalawa, alin sa mga kilos sa ibaba ang mas pinakamabigat na kilos? A. Paghiga, B. Pagtayo, C. Paglakad, o letter D. Pagtakbo. Maaari mong i-pause ang video na ito o tingnan sa inyong PE module. Pangatlo, alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamabilis na kilos? A. Paggapang, B. Paglakad, C. Pagtakbo, D. Paglukso.
Ngayon naman ay itukuyin at ikumpara ang bawat pagkilos sa bawat bilang. Isulat kung mabilis, mas mabilis at pinakamabilis sa bawat kilos. Gawin ito sa inyong papel. Ito ay para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2 na makikita sa page 15. Sa unang bilang, ang mga pagkilos na iyong ikukumpara ay pag-ikpaw, paglukso-lukso, pagpapadulas. Pangalawa, pag-iskape, paglalakad, pagtakbo. Pangatlo, pagkulong, pagtakbo, paglukso-lukso. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3 na makikita sa page 15, tukuyin at ikumpara ang bawat pagkilos sa bawat bilang. Isulat kung mabigat na kilos, mas mabigat na kilos o pinakamabigat na kilos sa bawat nakasaad na kilos. Gawin ito sa inyong papel. Una, pagbuhat ng papel, pagbuhat ng silya at pagbuhat ng mesa. Pangalawa, paglakad sa patag, pagtakbo sa patag at pagtakbo sa hagdan. Gumuhit ng 3 kilos na nagpapakita ng paggalaw base sa kanilang bilis. Tukuyin ang tawag sa bawat kilos at isulat ito sa ilalim ng bawat iginuhit na kilos. Tukuyin din ang bilis ng bawat kilos. Gawin ito sa inyong papel. Ito ay para sa gawain sa pagkatuto bilang 4 na makikita sa page 15 at 16. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5 na makikita sa page 16, gumuhit ang 3 kilos na nagpapakita ng paggalaw base sa kanilang lakas. Tukuyin ang tawag sa bawat kilos at isulat ito sa ilalim ng bawat iginuhit na kilos. Tukuyin din ang lakas o pwersa na ginamit sa bawat kilos. Gawin ito sa inyong papel. Maaari kang magpatulong sa iyong magulang o kung sino nakatatandang kasama mo sa bahay sa pagguhit ng bawat larawan. Ang gawain sa pagkatuto bilang 6 na makikita sa page 16 at 17, ito naman ay inyong isasagawa. Gawin ang mga sumusunod na panuto at sagutin ang mga tanong na susunod dito. Isulat ang inyong sagot sa bawat tanong sa papel. Narito ang mga panuto. Humanap ng kasama sa paggawa ng aktibidad na ito. Maaaring ibitahan ang iyong mga magulang, ate, kuya o kung sino man na nakatatanda na pwede kang samahan at alalayan sa paggawa ng mga gawain. Sunod, humanap ng pwesto sa loob ng bahay na maaari kang makakilos tulad ng pagtakbo, paglalakad, at iba pang mga kilos lokomotor. Pangatlo, magtakda ng 2 lugar o pwesto at markahan ito bilang A at B. Siguraduhin na may malayong espasyo sa distansya ng A at B. Ito ang gagamitin nating simula at tulo ng tatahakin nating mga pagkilos. Gawin ang mga sumusunod na kilos mula A papuntang B habang inoorasan ng ating kasamang nakatatanda ang bawat nating pagkilos. Una ay ang paglalakad, sunod naman ay ang pagtakbo, at ang pangatlo ay paglukso o pagtalon. Matapos mong isagawa ang mga ito, sagutin ang mga katanungan. Una, ilang segundo ang inabot ng iyong paglalakad mula A hanggang B? Pangalawa, ilang segundo ang inabot ng iyong pagtakbo mula A hanggang B? Pangatlo, ilang segundo ang inabot ng iyong paglukso o pagtalon mula A hanggang B? Apat, kung titignan o susuriin ang bawat kilos, alin sa mga ito ang pinakamabilis na uri ng kilos base sa kanilang bilis? At panglima, kung titingnan o susuriin ang bawat kilos, alin sa mga ito ang pinakamabagal na uri ng kilos base sa kanilang bilis? Bago matapos ang ating aralin, halina't ating basahin ang mga pangungusap. Ang bawat kilos na isinasagawa ay naaapektuhan ng elemento ng oras, lakas at daloy.
Ang oras ay naihahamping sa pamamagitan ng patlang at patlang. Ang lakas ay naihahamping sa pamamagitan ng patlang at patlang. Ang daloy ay naihahamping sa pamamagitan ng patlang at patlang. Tapos na ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.